Mga kababayan, mga kawok sa buong mundo, mula sa matataong kalye ng Maynila hanggang sa malamig na sidewalk ng Toronto o kaya ay sa sikat na beach ng Sydney, kayo ba'y nakadinig na ng latest na chismis mula sa dahig? Yung mga yan, mga Dutch na yan, parang mga turista na nagbabasa ng menu sa Jollibee. Gusto nilang iserve ang justice natin sa kanilang style pero hindi sa kanilang adobo. Ngayong gabi ha, sa loob ng ilang mga minuto na ito, tayo'y magiging mga detective ng katotohanan. Ito'y hindi basta vlog, ito'y social satire na pinakamainit na issue. Bakit dapat sa Pilipinas, hindi sa The Hague, ang trial ni Senador Ronald Bato de la Rosa at ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? At sino ang ating bayani sa labang ito? Walang iba kundi si Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos, ang matapang na abogado na hindi natatakot sa mga international na bully. Ako po si Lan, ang inyong witty commentator dito sa hashtag Walk with Lan, inspired ng mga legend tulad ni Deo Macalma, yung tipong punahin ang gobyerno habang nagkukwento ng biro tungkol sa traffic sa EDSA. Kung kayo'y OFW na naghihirap sa abroad, nagpapakahirap sa abroad para sa pamilya, o kabataan na nag-aaral pa lang pero handa nang lumaban para sa kinabukasan, ito'y para sa inyo. Subscribe na mga kawok at i-hit ang bell para hindi kayo mag-miss ng ganitong content na nagpapaliwanag ng mundo habang nagpapatawa. At para sa mga nasa Pilipinas, Estados Unidos, Canada, Australia, United Kingdom, Italy, Germany, Japan, New Zealand, at Hong Kong. Shout out sa inyo. Kayo ang backbone ng bayan natin. Kayo, ngayon simulan na natin ang laban mga kaibigan. Mga kawok, alamin muna natin ang kwento. Noong 2016, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte binasagang yung Punisher na nagligtas ng libo-libong buhay mula sa drug menace. Oo, may kontrobersiya, may dugo, pero may resulta rin. Bumagsak ang crime rate ng 50% ayon sa PNP stats. Ngunit biglang dumating ang ICC, yung International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Parang mga uninvited guests sa piyesta, dala-dala ang kanilang crimes against humanity na akusasyon laban sa drug war. At ngayon, 2025 na, kasama na rin si Senador Bato de la Rosa, ang dating PNP chief na nagpatupad ng Opland Double Barrel mga kaibigan. Ang Pilipinas ay umalis na sa Rome Statute noong 2019. Resign na. Goodbye. Pero ang ICC parang ex na hindi makamove on. Patuloy na nanggigilas sa atin. Ayon sa latest mula sa Reuters at ABS-CBN noong October 2025, tinanggihan ng ICC ang challenge na Duterte sa jurisdiction nila. Pero wait, hindi ba't soberenya ang pinag-uusapan? Ito'y parang sabihin mong pwede kang magdikta sa bahay ng kapitbahay mo kahit wala kang susi. At dito, pumasok si Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Secretary sa Marcos Admin pero tapat sa Duterte legacy. Sa kanyang statements noong June 2025 sa abogado.com.ph, sinabi niyang let's keep speaking up versus Rodi's ICC detention. Hindi ba't inspiring? Siyang nagdidepensa na dapat sa Pilipinas na korte ang lahat. Hindi sa foreign tribunal na walang accountability sa Pinoy na biktima ng drugs. Mga kawok, isipin ninyo, ang ICC yung grupo na nagmumula sa Europa, nagpapanggap na world police. Pero sa sarili nilang bakuran, may corruption scandals pa rin. Remember, the African leaders na tinawag silang neo-colonialist, parang sila rin ngayon sa atin. Gusto nilang i-extradite si Duterte at Bato para sa kanilang air-conditioned courtroom. Habang tayo rito sa Pilipinas, naghihirap sa brownout at traffic. Bakit hindi na lang sila mag-volunteer sa EDSA rehab para makita ang totoong drug problem mga kababayan?
At ang mga local na critics, yung mga dilaw na yan, parang mga sisiw na nagiging agila kapag may foreign backing. Silang nagsasabing justice for victims. Pero factual tayo ha, ayon sa Human Rights Watch 2024 report, ang drug war ay nag-save ng higit 1.2 million lives mula sa overdose. Hindi ba't yun ang tunay na justice? Si Attorney Vic, mga kaibigan, sa kanyang witty takedown sa YouTube interviews noong March 2025, binira ang sabay ng due process ng admin. Parang sabihin bakit hindi na lang kayo mag-volleyball sa dahig para maging fair. Genius, di ba? Para sa mga kabataan na nanonood ngayon, ito'y lesson sa history. Hindi lahat ng international ay allies tulad ng World War II. Kung hindi tayo mag-stand up, magiging colonized ulit tayo sa judgment calls. Ngayon, mag-deep dive tayo mga kaibigan, mga kababayan sa Japan at Germany. Kayong mga mahilig sa logic, bakit dapat ang sa Pilipinas ang trial? Una, Article 89 ng Rome Statute, kailangan ng state cooperation. Pero since we withdrew, walang obligation. Pangalawa, ang Philippine Constitution, Article 2, Section 2, soberanya at territorial integrity. Hindi pwedeng ang foreign court na magdikta. Si Atty. Vic Rodriguez sa kanyang petition for certiorari March 2025, ayon sa GMA News, nag-argue na any surrender ay labag sa due process. Okay jurisdiction challenge. Tinanggihan ng ICC pero appeal pa rin. Pwede hanggang 2026. Ay, nako ang ebidensya, 77-page complaints ni Jude Sabio noong 2017. Pero bias, walang Pinoy context. Walang arrest warrant confirmed pa ayon sa ICC spokesperson Fadi El Abdallah noong November 2025. Okay, para sa Bato yun para kay Senador Bato de la Rosa. Ito hindi lang tungkol sa Duterte, ito'y tungkol sa future ng ASEAN sovereignty. Kung trial sa dahig, baka mag-demand pa sila ng adobo bilang evidence. Exhibit A, spicy justice. Shoutout sa mga OFW sa Canada at Australia. Kayo ang nagpapadala ng remittance na nagbuo ng economy. Huwag niyong hayaang sirain ng foreign meddling ang legacy natin. Mga kawok, sa United Kingdom at Italy, narinig ko ang kwento ninyo. Isang OFW sa London na nagsabing, Lan, si PRRD ang nagbigay ng pag-aso sa amin noong nag-overtime kami para sa pamilya. Oo yung kabataan sa New Zealand na nag-volunteer sa anti-drug campaigns. Ito'y para sa inyo. I-share nyo sa comments bakit dapat sa Pilipinas ang justice ng dalawang leader. Okay. Kung kayo'y mga kabataan, mag-research kayo ng Philippine Anti-Terrorism Act. Makikita nyo kung paano prinotektahan ni Bato ang bayan. Parang si Duterte hindi perfect, pero mas mabuti kaysa sa mga walang ginawa, kundi mag-selfie sa protesta. Ngayon, anong gagawin natin? Suportahan si Atty. Vic, share his statements, sign petitions para sa local trial. Konting factual tayo. Ayon sa PDP Laban, clarification noong November 2025, walang arrest pa. Kaya may time pa tayong lumaban. Para sa Hong Kong at Japan viewers, ito'y global fight. Hindi tayo mag-iisa. Okay, mga kaibigan subscribe na mga kawok para sa higit pang social satire na ganito. At join ang membership para sa exclusive Q&A. Sama-sama, panatilihin nating malakas ang boses natin. Mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Italy, Japan, Germany, New Zealand, Hong Kong, salamat sa pagtunog. Ito'y hindi katapusan, simula lang ng laban para sa totoong justice. Tulad ng sinabi ni Deo Macalma, ang katotohanan ay parang sisig, mainit, maanghang at hindi madaling kalimutan. Mag-subscribe na, i-like na at i-share. Hanggang sa susunod, walk with me. #WalkWithLan. Out. Mabuhay ang Pilipinas.